For the third time around, sa wakas, niregla na ang aking baby Tammy. For today's kwentuhan nga, samahan nyo naman ako kung ano ang mangyayari sa aking baby Tammy. Dahil nga nung nakaraang araw, ang aking ikwento ay kalungkutan, ngayon naman ay kasayahan. Eto nga, itong moment na ito ay kinukulbit nga ako nitong aking Tammy na ito. Wari ko ay may ibig sabihin. Yun pala ay para lang sabihin na mama, nireregla na ako. Huy! Ang totoo niyan ay talagang patatlong beses na talagang niregla si Tammy. At padalawang beses na rin namin siyang pinastad o pinakasta. Nga lang dun sa padalawang beses na yon ay hindi talaga nagmatch. Hindi nakabuo si Tammy. Sad life. Kung sino pa talaga yung pinakaiintay ko na magkaroon ng apo ay talaga namang hindi ako pinagbibigyan. Short kwentuhan nga, si Tammy nga pala ay galing Batangas. Si Tammy pala ay isang Pomeranian at talagang pinag-ipunan ko dahil gustong-gusto ko talagang magkaroon ng isang katulad niya. At panahon pa talaga ng pandemic nung siya ay nakuha ko, talaga namang napakaliit niya. Sa sobrang liit nga niya ay talaga namang isang palad lang talaga siya ng driver na pinagsuyuan ko kay Tammy. Oo, tama ang narinig niyo mga BP na door to door ko talaga si Tammy. Dahil ng mga time na yan ay pandemic pa nga. Sobrang hirap ngang bumiyahin ng dahil kakatapos nga lang ng lockdown ng mga panahon na yon. Kaya nga si Tammy ay talaga namang nilagay pa sa kahon para lang hindi makita. Kaya laking pasasalamat ko nga na nakuha ko na si Tammy ay talaga namang sulit na sulit ang ibinayad. Kita nyo naman kung gaano kakulit, talaga namang yung mas malaki sa kanya ay talagang napapaiyak niya pa niyan. Ay talaga namang masasabi mong sobrang maldita. Pero ngayon naman ay kabaligtaran, sobrang sweet naman yan. Pero sa mga kasama niya ay ganun pa rin, napakatapang. Akala mo ay pinalaklak ng toyo sa katawan, talaga namang napakatuyuin, manang manawari kung kanino. At pati sa itsura, makikita nyo talagang napakalaki ng pagbabago kay Tammy. Ganyan talaga ang mga Pomeranian, talaga nagbabago ang itsura nila. Meron kasi silang tinatawag na shedding stage o paglalagas ng buhok. Nararanasan yan tuwing tumutungtong sila ng 4 months pataas. Tapos pag dumating na sila ng 1 year old, gumaganda naman ang balahibo nila kagaya na ni Tammy. Kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda si Tammy. Talaga namang sulit na sulit at napakaganda ng balahibo. At fast forward, eto nga pala ay umaga na dahil eto yung araw na dadalhin ko siya sa clinic. Dadalhin ko siya sa clinic para i-progesterone test. Kaya lang, wala daw progesterone test na available kay na doc. Kaya sa ibang clinic ako pumunta, kaya lang smear test ang available sa kanila. Mas maganda sanang magpa-progesterone test kasi mas accurate yon kaysa sa smear test. Yun ang sabi nila, pero nag-try pa rin ako kasi kailangan ko talagang malaman kung kailan yung peak heat ni Tammy. At ng time na yan, nandito na nga kami sa clinic at talaga namang kinakabahan si Tammy. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanya. At ganito talaga mga bi ang ginagawa pag ini-smear test. First time ko rin lang makapanood ng ganito. Kumukuha sila ng cotton buds at kumukuha ng sample na dugo sa ari ng babae. Medyo hindi pa nga makuhanan si Tammy niyan, gawa ng ang kapal nga daw ng balahibo ni Tammy. Nakalimutan ko kasing gupitan si Tammy ng mga oras na yan. Ay aroy, napakakalimutin ko na talaga, natanda na wari. At sa wakas, nakuhanan na rin si Tammy ng sample ng kanyang regla. Takot na takot si Tammy. Hindi ko alam kung bakit gayon ang kanyang itsura. At pagkatapos nga inilalagay nila dito sa glass na kit na ito na hindi ko alam kung anong tawag. At eto na nga ang itsura ni Tammy pagkatapos niyang makuhanan ng sample. Nag-iintay na lang kami niyan sa magiging result at sana naman ay makita dahil talaga namang yun ang kailangan ko. Eto nga pala yung clinic na pinagdalhan ko kay Tammy, ang Mindoro Veterinaryo. At fast forward, andito na nga kami. Nakabalik na nga pala kami sa tindahan. Pero sad to say, hindi nakuha at hindi na-detect kung kailan talaga magpipik hit si Tammy. Ang sabi ni Doc ay medyo mababa lang daw ang chance pa ni Tammy mabuntis sa ngayon. Baka daw siguro gawa ng bago pa nga lang siyang nireregla dahil ilang days pa nga lang nang dinala ko si Tammy sa kanila. At fast forward, andito na kami sa kwarto at nilalaro siya ng 2 bulinggitoy ko. Buti na nga laang at kahit napakasungit ni Tammy ay hindi pa rin niya magawang patulan itong maliliit. At habang binibidyohan ko nga sila ay may ginagawang isang kababalaghan iring aking mutingting. Ay huy, ilang buwan ka pa lang, 1 buwan ka pa lang, bakit ikay ganyan na marunong ka nang gumanyan? Ano natututuhan yan? Bakit ikay marunong na maganyan? Charis. At gaya nga ng laging sinasabi ko tuwing matatapos ang aking vlog ay see you next vlog. Kapag sinipag ay talaga namang masasabi kong over
sa late na itong aking video dahil ilang months na ang nakalipas. Months agad? Anong tagal nun? Joke lang. Pero weeks lang po talaga ang nakalipas. At eto nga yung time na pinapastad ko na si Tammy. At talaga namang ito ay New Year pa. Saktong-sakto ika ko sa bagong taon. O ay digat napakasipag kung mag-voice over talaga. Inabot na ng ilang weeks. But wait, meron pang kasunod. At eto na yung time na 41 days na si Tammy. At eto yung ngayong araw. And yes, hindi ko pa masasabing confirm pero malaki na talaga ang tiyan ni Tammy. Kaya sana this time ay talaga namang totoong-totoo na. Yun lang for today's video. Salamat po sa inyong panonood. Please follow, like, and share na rin po. Salamat po. See you next vlog. Pag sinipag. Mwah.